Turning pain into purpose and why I chose to study again. So, ayun nga, hindi naman naging madali yung process. Hindi naman ako talaga yung pinakaunang nag-decide na mag-aral ulit. It was my brother na nag-suggest and nag-offer na papag-aralin niya ulit ako kasi after nga nung hiwalayan, masyado akong naapektuhan. Siyempre yung mental health ko. And nakita nila na, after nyan, ano na yung gagawin ko sa buhay ko? Kasi matagal na naging dependent ako dun sa ex-housemate ko. And kailangan ko lang gumawa ng way na sa future, ako na din yung makakapag-provide sa akin at sa mga bata and para mapaghandaan din yung mas ikabubuti namin. 'Di ba? I am very lucky lang to have a brother na very supportive na ipoprovide nga yung pag-aaral ko, yung lalo na dun sa school, hindi biro, yung tuition fee pa lang. It's a Catholic private school. Pinag-iigihan ko naman yung schooling ko, hindi lang naman para sa akin, kundi gusto ko din na ipakita, of course, dun sa nagpapaaral sa akin na worth it naman na sinuportahan nila and sinusustentuhan nila ako. Kahit nga minsan, hindi pa ako humihingi, sila magsasabi na, ganito, ganyan, ano ba yung mga kailangan sa school mo, sabihin mo, ganyan. Kaya yun, hindi, sa part na yun, hindi ganun naging kahirap sa akin. And dun sa dalawang kids, kasi na-train ko sila before pa to, na maging responsible sila. So kahit na hindi ako maghapon na andito na sa bahay, hindi gaya before na very housewife, very mother, pero pag nasa school ako, alam ko na, mag-chat na lang ako, na magsaing na, ganun. Nakakagawa na sila ng mga house chores. Kaya, sa akin, kahit papano, naging madali yung pag-aaral. Kahit papano, nakakapag-focus ako sa pag-aaral ko. Yun, main purpose talaga yung makapag-heal ako and ma-divert yung utak ko dun sa mga naging issues. And at the same time, para din naman sa akin yun, kung bakit ako nag-aaral. Hindi lang sa akin, kundi of course, sa mga bata. At isa pa, I am a living proof, a testimony na kaya nating mag-aral ulit, kaya nating mag-excel, wala yan sa edad. Kumbaga, nung magi-start pa lang akong pumasok sa school, bumalik sa school, sinabi ko na kung nagagawa ko noon, makakuha ng matataas na grades, higit ngayon, mas kaya kong gawin. Tsaka, ayun, I want to be an instrument na maka-inspire ng mga kagaya ko, kaya ahead tayo, di hamak na mas may edad tayo dun sa mga naging kaklase natin, kaya nating makipag-sabayan sa kanila in terms of academics or sa mga school activities. Kaya natin yan. We, millennials, basta yung goal natin, focus tayo dun sa goal na gusto nating ma-achieve. Ganun lang yun.